Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, sandali lang. Gusto kong malaman kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood habang binabasa o pinakikinggan mo. Mas masarap kasing sabayan ang isang kwentong puno ng drama, pangarap at pag-ibig kapag alam mong may kasama kang nakikiramay at nakikidama mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Kaya huwag kang mahiyang mag-comment at simulan na natin ang unang yugto ng ating kwento. Hindi lahat ng lalaking marunong magmahal ay ipinanganak na mayaman. At hindi rin lahat ng babaeng nakatira sa malaking mansyon ay tunay na malaya. Sa isang abalang bahagi ng Pantalan sa Batangas, araw-araw na tila walang katapusan ang pagbubuhat ni Tadeo Villanueva ng sako ng bigas, kahon ng delata at nung minsan ay bakal na halos ikabali na ng kanyang likod. Bata pa lamang siya nang mamatay ang kanyang ama sa isang aksidente sa pier. Mula noon, natutunan na niyang huwag umasang may sasalo sa kanya. Ang tanging nasa isip niya ay kung paano maipangtatawid sa araw-araw ang kanyang inang si Isabel at ang nakababatang kapatid na si Miko na madalas atakihin ng hika. Tuwing alas 4 pa lamang ng madaling araw ay gising na si Tadeo. "Anak, may sinaing na ako. Kahit itlog lang ang ulam natin ngayong umaga," mahinang sabi ni Isabel habang isinasalin ang kape sa lumang tasa. Ngumiti si Tadeo kahit halatang puyat. "Ayos lang yan, Nay. Basta ikaw at si Miko nakakakain." Mula sa sulok ng maliit nilang inuupahang bahay na yari sa pinagtagpi-tagping yero at plywood, sumingit ang paos na boses ni Miko. "Kuya, pasensya na kung pabili na naman ako ng gamot." Lumapit agad si Tadeo at ginulo ang buhok ng kapatid. "Ano ka ba? Hindi mo kasalanan yan. Magpagaling ka lang. Balang araw hindi na tayo dito titira." "Talaga bang magkakabahay tayo?" tanong ni Miko, puno ng inosenteng pag-asa. "Hindi lang bahay," sagot si Tadeo sabay ngiti. "May maliit tayong negosyo balang araw, hindi habang buhay na kargador lang ang kuya mo." Iyon ang mga salitang madalas niyang binibitawan, kahit siya mismo ay hindi sigurado kung kailan mangyayari. Pero para kay Tadeo, mahalaga ang pangarap, dahil kapag wala ka nun, para ka na ring lumubog sa dagat na wala nang inaasahang pampang. Pagdating niya sa Pantalan, agad siyang sinalubong ng ingay ng forklift, sigawan ng mga driver at singaw ng alat ng dagat na humahalo sa amoy ng diesel. Doon niya madalas makasama ang matandang kapatas na si Mang Isko, isang lalaking mahigpit magsalita pero may butihing puso. "Oy, Tadeo, bilisan mo riyan. Yung shipment papuntang cold storage kailangan matapos bago alas 10. "Opo, Mang Isko," mabilis na tugon ni Tadeo. Sa kabilang banda, hindi naman mawawala ang mga taong may inggit sa katawan. Isa na rito si Jepoy Laksamana, kapwa niya kargador na laging may kontra sa kanya. "Aba, paborito ka na naman ni Mang Isko," nakangising sabi ni Jepoy habang nakasandal sa poste. "Baka gusto mo, ikaw na rin maging may-ari ng Pantalan." Hindi sumagot si Tadeo. Sanay na siyang hindi pumatol sa mga taong gustong magsimula ng gulo. Pero lalong nainis si Jepoy. "Yabang mo talaga. Porke linis ka sa trabaho, akala mo angat ka na sa amin." Tahimik lamang si Tadeo habang binubuhat niya ang mabigat na kahon. Hindi dahil duwag siya, kundi dahil alam niyang sa buhay ng mahirap, minsan isang maling sagot lang ang katumbas ng pagkawala ng trabaho. Samantala, sa kabilang panig ng siyudad, sa isang mansyon niya napapalibutan ng matataas na pader, may isang dalagang tila ibon sa gintong hawla. Si Larissa Altamirano ay isang anak ng bilyonaryong negosyanteng si Don Severino Altamirano. Sa papel, nasa kanya na ang lahat: magarang kwarto, branded na damit, sasakyan at mga alipin handang tumalimas sa bawat utos. Pero sa puso niya, pakiramdam niya'y wala siyang kontrol sa sarili niyang buhay. Sa hapag ng kainan ng mansyon, malamig ang hangin na bumabalot sa pamilya. "Larissa, sasama ka bukas sa inspeksyon sa Pantalan," marining utos ni Don Severino habang nagbabasa ng financial reports. Napatingin si Larissa. "Papa, may art exhibition ako bukas. Matagal ko nang pinaplano." "Walang saysay ang mga painting na yan sa negosyo," putol ng ama. "Kailangan mong matuto. Hindi habang buhay puro gala at charity events ka lang." Sa gilid ng mesa,
Marahang sumimsim ng tsaa ang madrasta niyang si Vivian Altamirano, saka nagsalita ng may mapansuksong ngiti. Tama ang papa mo, hiha. Isang araw ikaw rin ang hahawak ng pangalan ng pamilya. Dapat matuto kang makitungo sa mga tao sa ibaba. Sa likod ng mga salitang iyon ay may nakatagong talim. Hindi lingid kay Larissa na hindi siya tunay na gusto ni Vivian. Lalo na dahil may sarili itong ahenda. Ang may pasok sa pamilya ang pamangkin niyang si Adrian Recalde. Isang lalaking makinis magsalita, ngunit puno ng yabang at ambisyon. Actually, tito, singit ni Adrian na tila laging handang makisamsaw. Mas mabuti sigurong turuan na si Larissa ng buong operasyon para hindi siya basta naloloko ng mga tao. Nagkatinginan sina Larissa at Adrian. Sa loob ng tingin ng binata ay may kakaibang pag-angkin na matagal nang ikinairita niya. Pagkatapos ng hapunan, dumiretso si Larissa sa hardin kung saan siya madalas huminga ng maluwag kahit papaano. Doon siya nilapitan ng matanda nilang kasambahay na si Aling Berta. Iha, huwag kang masyadang malungkot. Ganyan lang talaga ang papa mo. Hindi marunong magpakita ng lambing. Manang Berta? Mahina niyang sagot. Parang ang tingin nila sa akin ay proyekto, hindi anak. Hinawakan ni Aling Berta ang kamay niya. May tamang panahon din ng lahat. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Kinabukasan, sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang maraming taon, isinama si Larissa sa pantalan bilang bahagi raw ng kanyang training. Nakasunod sa kanya ang driver nilang si Narding at 2 security personnel na parabang isa siyang importanteng opisyal na hindi maaaring madumihan. Nang tumapak siya sa pantalan, para siyang pumasok sa ibang mundo. Mainit, maingay, magulo. Pero totoong-totoo, hindi tulad ng tahimik na lamig ng mansyon nila. Napansin niya ang mga manggagawang pawis na pawis, sunog sa araw at walang tigil sa pagod. Nakita rin niya ang ilang batang naghihintay sa may karinderya, marahil ay sumusundo sa kanilang mga ama. Sa unang pagkakataon, parang may bumigat sa dibdib niya. Ito pala ang mundong pinagmumulan ng yaman ng kanilang pamilya. Miss Larissa, dito po tayo, sabi ng isang supervisor. Habang naglalakad siya sa loading area, nahakbong siya ng paatras nang marinig ang pagbagsak ng isang kahon, ngulit hindi niya napansin ang manipis na langis sa sahig. Biglang dumulas ang kanyang paa. Ingat! Isang malakas na boses ang sumigaw. Sa loob ng ilang segundo, pakiramdam ni Larissa ay babagsak siya sa pagitan ng mga crate. Ngulit bago pa yun mangyari, may isang matatag na bisig ang sumalo sa kanya. Si Tadeo iyon. Hingal siya, pawisan at halatang pagod sa trabaho. Ngunit maingat ang pagkakahawak niya sa kanya na parabang takot siyang masaktan ito. Ayos lang po ba kayo? Tanong ni Tadeo, agad siyang pinatatayo. Hindi agad nakasagot si Larissa. Sa unang pagkakataon, may tumingin sa kanya hindi bilang anak ng bilyonaryo, kundi bilang isang taong kailangang iligtas. Oo, salamat, bulong niya. Lumayo agad si Tadeo at ibinalik ang tingin sa mga kahon dapat niyang buhatin. Buti na lang po at naabutan ko. Lumapit ang supervisor. Pasensya na, Ma'am Larissa, hindi po namin napansin ang tapon na langis. Pero hindi iyon narinig ng buo ni Larissa. Abala ang isip niya sa binatang sumalo sa kanya. Walang pagyayabang, walang pagpapansin. Matapos siyang iligtas, parang wala lang itong nangyari. Maya-maya, habang iniikot siya sa iba't ibang bahagi ng pier, muli niyang nakita si Tadeo. Tinutulungan nito ang isang matandang trabahador na makabuhat ng mabigat na kahon kahit hindi naman iyon trabaho niya. Pagkatapos nun, nakita rin nitong ibinili ng tubig ang isa pang manggagawang hilo sa init. Sinong lalaking iyon? Tanong ni Larissa kay Narding. Sino po, Ma'am Larissa? Yung naka-gray na damit, yung tumulong sa akin kanina. Ah, si Tadeo Villanueva po. Mabait yang batang yan. Tahimik pero masipag. Siya rin po ang madalas umayuda sa mga may sakit na trabahador. Hindi na nakapagsalita si Larissa. Hindi niya alam kung bakit, pero may kakaibang kurot sa dibdib niya. Sa napakaraming lalaking nakasalamuhan niya sa mga party, gala at business functions, ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong uri ng paghanga. Yung hindi dahil sa forma, hindi dahil sa yabang, kundi dahil sa pagkatao. Samantala,
Sa panig ni Tadeo, pilit niyang inaalis sa isip ang mukha ng dalaga. Habang kumakain siya sa karinderya ni Aling Violeta ng tanghali, napansin ng matanda ang pananahimik niya. "Oh, Tadeo, bakit parang lutang ka?" tanong nito habang nagsasandok ng sabaw. "Wala po yun." "Tignan mo nga naman, ikaw na yata ang unang kargador na napatitig sa mayamang dalagang ganyan." Napailing si Tadeo. "Hindi po ganun, Aling Violeta. Tsamba lang po yung papakasalo ko sa manya." "Pero maganda, no?" Nakangising tukso ng matanda. Nabubuntong hininga si Tadeo. "Maganda po, pero hanggang dun lang yun." "Bakit naman?" Tumingin si Tadeo sa labas, sa dagat at sa mga barkong papalis. "Kasi may mga bagay na hindi dapat pinapangarap ng taong katulad ko." Mula sa malayo, napansin naman ni Adrian ang titig ni Larissa kay Tadeo habang paalis na sila sa pantalan. Sumikip ang panga niya. "Interesting," bulong niya sa sarili. "Mukhang may dapat akong bantayan." At sa mansyon, nang ikwento ni Vivian kay Don Severino na tila masyadong interesada si Larissa sa mga ordinaryong manggagawa, simpleng tumaas lamang ang kilay ng matanda. Ngunit sa gabing iyon, habang nakahiga si Larissa sa kanyang malambot na kama at si Tadeo na may pagod na nakatitig sa bubong ng kanilang mumunting bahay, pareho silang may iisang alaala sa isip. Ang sandaling nagtagpo ang dalawang mundong hindi dapat sana magkadikit. Hindi pa nila alam, iyon pa lamang ang simula. At sa pag-usad ng mga araw, ang simpleng pagkakasalubong na iyon ay magiging mitya ng isang pag-ibig na susubukin ng dangal, kahirapan, kayamanan at kapangyarihan. Ngunit sa ngayon, tahimik pa muna ang lahat. Nasa yugto pa lamang ng pagkilala ang kanilang mga puso at sa likod niyon, unti-unti nang gumagalaw ang mga taong magiging hadlang sa kanila sa hinaharap. Bago tayo mag-umpisa sa panibagong yugto ng ating istorya, gusto ko munang malaman kung taga saan ka at anong oras mo ito napapanood o napapakinggan ngayon. Iba talaga ang sarap ng pakikinig ng isang kwentong unti-unting lumalalim kapag alam mong may kasabay kang nakikilig, kinakabahan at nadadala sa emosyon mula sa iba't ibang lugar. Kaya mag-comment ka lang at simulan na natin ang susunod na bahagi ng kwento. Hindi agad nawala sa isip ni Larissa Altamirano ang nangyaring pagsalo sa kanya ni Tadeo Villanueva sa pantalan. Sa unang mga araw matapos ang insidente, pilit niyang ikinukumbinsi ang sarili na normal lamang ang lahat, na marahil ay nagulat lang siya dahil bihira siyang makaranas ng kabutihan na walang hinihinging kapalit. Pero habang tumatagal, mas lalo niyang naaalala ang mga mata ng binata, diretsyo, malinis at walang bahid ng pambobola. Sa mansyon, nakaupo siya sa veranda isang hapon habang hawak niya ang isang librong hindi naman niya binabasa ng maayos. Lumapit si Aling Berta dala ang tsaa. "Iha, kanina kayata hindi mapakali," sabi ng matanda. Napatingin si Larissa at pinilit ngumiti. "Manang Berta, normal lang ba na may isang tao kang isang beses lang nakausap pero parang naaalala mo na agad palagi?" Napangiti si Aling Berta saka inilapag ang tasa sa mesa. "Depende. Kung ang taong yan ay dumating sa buhay mo sa panahong kailangan mo siyang makita, hindi yan basta-basta nawawala sa isip." Hindi agad sumagot si Larissa. "Hindi ko pa naman siya kilala. Pero gusto mo siyang makilala," marahang dugtong ng matanda. Hindi na itago ni Larissa ang bahagyang pamumula ng pingsi niya. Makalipas ang ilang araw, muli siyang nagpapilit sa amang makasama sa isa pang inspection visit sa pantalan. Nagkunwari siyang interesado sa business operations at dahil gusto rin ni Don Severino na matuto ang anak sa negosyo, pumayag ito. Sa totoo lang, hindi reports o cargo manifest ang gusto niyang makita. Iisa lamang ang hinahanap ng kanyang mga mata. At hindi naman siya nabigo. Naroon si Tadeo, pawis na pawis, may pasang sako sa balikat, habang inaayos ang pagkakahanay ng mga kahon sa delivery truck. Nang napansin siya ni Larissa, bahagya siyang natigil, hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa pag-iingat. Alam ng binata ang layo ng estado nila sa buhay. Ngulit si Larissa ang unang lumapit. "Magandang umaga," sabi niya. Bahagyang yumuko si Tadeo. "Magandang umaga rin po, ma'am." Napangiti ng kaunti si Larissa.
Pwede bang huwag mo akong tawaging ma'am? Parang ang tanda-tanda ko. Nabigla si Tadeo at napatingin sa paligid. Ano po bang itatawag ko? Larissa. Hindi agad nakasagot si Tadeo. Maya-maya'y marahan siyang tumanggo. Sige po, Larissa. Sa simpleng usapang iyon, nagsimulang mabuo ang munting tulay sa pagitan nila. Sa mga sumunod na linggo, dahan-dahang naging madalas ang pagpunta ni Larissa sa pantalan. Minsan ay may dahilan, minsan ay gumagawa lang siya ng dahilan. Pinagmamasdan niya ang galaw ng mga manggagawa. Kinakausap ang ilang tauhan at palihim na natututo ng mundong dating hindi niya pinapangsin. Sa bawat pagbisita niya, mas lalo niyang nakikilala si Tadeo. Nakikita niya kung paano nito inaakay si Mang Isko kapag sumasakit ang tuhod ng matanda. Kung paano nito inaabutan ng baon ang anak ng isang trabahador na walang pambili ng pagkain. Kung paano niya pinapatahan si Miko sa telepono tuwing inaatake ng hika ang kapatid. Isang tanghali, nadatna ni Larissa si Tadeo sa karinderya ni Aling Violeta. "Pwede ba akong umupo rito?" tanong ng dalaga. Nabitawan ni Aling Violeta ang hawak niyang sandok sa gulat. "Ay nako, syempre saman miss." Ngunit si Tadeo ay halatang hindi mapakali. Baka po hindi bagay." "Hindi bagay saan?" putol ni Larissa, sabay upo sa bangkong kahoy. "Sa totoo lang, mas gusto ko pa rito kaysa sa dining table namin sa bahay." Napatingin sa kanya si Tadeo. "Bakit naman?" Dahan-dahang napabuntong hininga si Larissa. "Kasi dito, totoo ang mga tao." Sandaling natahimik ang dalawa. Mula noon, mas naging madalas ang kanilang pag-uusap. Hindi agad iyon naging ligawan. Hindi rin agad naging pag-aamin ng damdamin. Nagsimula iyon sa simpleng tanongan, tungkol sa buhay, sa pamilya, sa pangarap. "Minsan," sabi ni Tadeo habang nakatanaw sa dagat isang dapit hapon, "iniisip ko kung ano kaya ang pakiramdam ng may sariling truck. Yung hindi na ako taga-karga lang, yung ako naman ang may hawak sa biyahe." Napatingin sa kanya si Larissa. "Gusto mong magnegosyo?" "Oo, maliit lang muna. Kahit 1 o 2 truck. Tapos balang araw, baka magkaroon ng sariling logistics service." Natawa siya ng mahina. "Masyado yatang malaki para sa tulad ko." "Hindi," agad na sabi ni Larissa. "Hindi malaki yan para sa taong marunong mangarap at magsikap." Napatingin si Tadeo sa kanya. "Ikaw, ano ba talaga ang gusto mo?" Natahimik si Larissa. Ngayon lang yata may seryosong nagtanong kanya niyon. "Gusto kong mamuhay ng may saysay. Hindi yung lagi na lang akong dinadala sa gusto ng iba. Gusto kong gumawa ng bagay na hindi lang magpapasaya sa papa ko, kundi pati sa akin." "Magagawa mo yan," sabi ni Tadeo. "Tingin mo?" "Tingin ko, kulang lang sa'yo ng taong maniniwala." Napangiti si Larissa. "At isa ka na roon?" Hindi nakasagot agad si Tadeo. Tanging bahagyang ngiti lamang ang isinagot niya. Ngunit sapat na iyon para maramdaman ni Larissa ang init na unti-unting bumabalot sa puso niya. Habang unti-unting lumalalim ang ugnayan niyang dalawa, may mga matang lihim na nagmamasdan. Isang hapon, nang paalis na si Larissa sa pantalan, nakita sila ni Adrian Recalde mula sa loob ng sasakyan niya. Eksaktong nung inaabot ni Tadeo kay Larissa ang payong dahil nagsisimula ng umambon. Sumikip ang panga ni Adrian. Kaya pala madalas narito. Hindi negosyo ang habol. Hindi niya agad sinabi iyon kay Don Severino. Halip ay dumiretso muna siya kay Vivienne Altamirano. "Titang Vivienne," mahinong sabi ni Adrian habang umiinom sila ng kape sa living room. Mukhang may bagong libangan si Larissa. Tumaas ang kilay ni Vivienne. "Anong ibig mong sabihin?" "Ilang beses ko nang nakitang nakikipaglapit sa isang kargador sa pantalan. Hindi ordinaryong usapan. Mukhang lumalalim." Napahigpit ang hawak ni Vivienne sa tasa. "Sigurado ka?" "Kitang-kita ko. At kung hindi natin maaagapan, baka kung saan pa mapunta." Namlamig ang mukha ni Vivienne. Alam niyang kapag may iskandalong pumutok kay Larissa,
maaantala ang plano niyang ipalapit si Adrian sa pamilya. Kaya kinagabihan, habang nasa study room si Don Severino, marahan niyang ibinulbong dito ang nalaman. Panimula niya, ayokong manghimasok, pero may dapat kang malaman. Mukhang may pinupuntahan si Larissa sa pantalan bukod sa business inspection. Hindi agad ng angat ng tingin ng bilyonaryo. Anong gusto mong sabihin? Masyado siyang malapit sa isang manggagawa roon. Dahan-dahang inilapag ni Don Severino ang hawak na salamin. Sino? Isang kargador. Ang pangalan yata, Tadeo. Sa sandaling iyon, wala pang sumabog na galit. Ngunit ang katahimikang bumalat sa study room ang mas nakakatakot kaysa sigaw. Samantala, wala pang kamalay-malay sina Tadeo at Larissa na dahan-dahan nang umiinit ang lupa sa ilalim nila. Lumipas pa ang ilang buwan. Sa panahong iyon, mas naging malinaw ang kanilang damdamin sa isa't isa. Hindi pa man sila tahasang nag-amin, ramdam na iyon sa paraan ng pagtitigen, pag-aalala, at pagbibigay halaga nila sa bawat sandaling magkasama sila. Isang gabi, dumalaw si Larissa sa maliit na chapel malapit sa pantalan, kung saan madalas nagsisindi ng kandila si Tadeo para sa kanyang yumaong ama. Hindi siya inaasahan ng binata. "Larissa," gulat na sabi ni Tadeo, "anong ginagawa mo rito?" "Sinundan kita," diretsahang sagot ng dalaga. "Gusto kong makita yung lugar na pinupuntahan mo kapag tahimik ka." Nagkatinginan sila sa loob ng maliit na kapilya habang sumasayaw ang liwanag ng kandila sa kanilang mga mukha. "Bakit mo ako iniiwasan minsan?" tanong ni Larissa. Napabuntong hininga si Tadeo. "Kasi alam ko kung gaano kalayo ang mundo mo sa mundo ko. At kung sabihin kong ayoko nang isipin yon." "Hindi pwedeng hindi isipin," sagot ni Tadeo. "Ikaw ay Larissa Altamirano. Anak ka ng taong kayang wasakin ng buhay ng tulad ko sa isang iglap." "Hindi ako papa ko," madiing sabi ng dalaga. "Hindi, aminado kong hindi," marahang tugon ni Tadeo. "Pero mahalaga pa rin ang pangalan mo, ang buhay mo, ang kinabukasan mo. Ayokong akong maging dahilan para masira ka." Napaluha si Larissa, hindi dahil sa sakit, kundi dahil ngayon lang siya nakarinig ng lalaki na mas inuuna ang kapakanan niya kaysa sa sariling interes. Paano kung ikaw ang gusto ko?" mahina niyang tanong. Napatitig si Tadeo sa kanya. Ramdam niya ang pintig ng dibdib niya. Sa wakas, unti-unti ring nabasag ang pader na matagal niyang pinipilit itayo. "Kung ikaw ang gusto mo," mahina niyang sabi, "hindi kita lolokohin, hindi kita gagamitin, hindi kita bibitawan ng basta-basta." At sa gabing iyon, hindi man sila naghalikan o gumawa ng anumang padalos-balos. Pareho nilang tinanggap sa puso nila ang katotohanang may namamagitan na sa kanila na higit pa sa simpleng pagkakaibigan. Ngunit ang pag-ibig na unti-unting sumisibol sa katahimikan ay may mga matang gustong durugin ito. Ilang araw matapos ang gabing iyon, sa isang family dinner, napansin ni Don Severino na tila mas madalas numiti ang anak niya. Hindi siya nagsalita agad. Ngunit kinabukasan, nang aksidenteng maiwan ni Larissa ang kanyang telepono sa sala, nakita ni Vivian ang pagkakataon. Hindi siya nag-atubiling silipin ito bago dalhin sa may-ari. Doon niya nabasa ang ilang mensahe. "Salamat sa payong kahapon. Mag-ingat ka sa biyahe pa uwi. Hindi ko alam kung bakit, pero payapa ako kapag kausap kita." At ang huling mensaheng nagpatigil ng paghinga niya. "Mahalaga ka sa akin, Larissa." Agad niyang dinala ang telepono kay Don Severino. Nang gabing iyon, habang tahimik na natutulog ang buong bahay at si Larissa ay walang kaalam-alam sa unos na darating, nakaupo si Don Severino sa study room, hawak ang telepono ng anak niya habang paulit-ulit binabasa ang mga mensahe ng isang hamak na kargador na nangaas pumasok sa buhay ng kanyang pamilya. Sa kabilang panig ng lungsod, si Tadeo naman ay nakaupo sa tapat ng kanilang bahay, hawak ang lumang cellphone at bahagyang nakangiti matapos basahin ang simpleng reply ni Larissa, "Ikaw rin ang unang taong nagparamdam sa akin na hindi ako nakakulong." Hindi pa niya alam na sa mga susunod na araw, ang tahimik nilang pagtingin sa isa't isa ay haharap sa unang totoong banggaan.
Hindi na laban sa hiya o agwat ng estado sa buhay, kundi laban mismo sa kapangyarihan ng isang amang sanay na makuha ang lahat ng gusto niya. Bago tayo magpatuloy sa mas mabigat na yugto ng ating istorya, gusto ko munang malaman kung taga saan ka at anong oras mo ito napapanood o napapakinggan ngayon. Habang palalim ng palalim ang laban ng ating mga bida, mas masarap damhin ang bawat esena kapag alam mong may kasabay kang nakikisubaybay mula sa iba't ibang lugar. Kaya mag-comment ka lang at samahan mo ako sa susunod na bahagi ng kwentong ito. Hindi pa man sumisikat ang araw kinabukasan matapos mabasa ni Don Severino Altamirano ang mga mensahe sa telepono ng anak niya, tila may unos nang nakabuntot sa buong mansyon. Sa dining table, tahimik ang lahat. Naroon si Larissa Altamirano, halatang walang kamalay-malay sa paparating na pagsabog. Nandun din si Vivian Altamirano na kunway kalmado ngunit may nakatagong pananabik sa eskandalong malapit ng sumiklap. Sa may dulo naman ay si Adrian Recalde, nakasandal at tila nag-aabang ng pinakamagandang sandali para lumalapa ang gulo. Dumating si Don Severino na hawak ang telepono ni Larissa. Ito ba ang dahilan kung bakit bigla kang naging interesado sa pantalan? Malamig niyang tanong. Napatingin si Larissa sa kanyang telepono sa kamay ng ama. Papa, bakit nasa inyo po yan? Ang tanong, sino si Tadeo Villanueva sa buhay mo? Biglang nanuyo ang lalamunan ng dalaga. Sinulyapan niya si Vivian at Adrian at agad niyang naunawaan na may nangyari habang natutulog siya. Kaibigan ko po siya, mahinang sabi niya. Tumawa si Adrian, maikli ngunit puno ng pangungutya. Kaibigan, ganyan na ba ang tawag ngayon? Tumahimik ka, Adrian. Madiing sabi ni Larissa. Ngunit si Don Severino ay hindi na mapipigilan. Anak ka ng Altamirano, hindi ka pwedeng makipaglapit sa kung sino-sinong hamak na manggagawa. Nanlaki ang mga mata ni Larissa. Hindi siya kung sino-sino lang, Papa. Talaga? Singit ni Vivienne. Ano siya? Isang kargador na biglang nabigyang access sa'yo? Sa unang pagkakataon, tumayo si Larissa sa hapagkainan nang hindi natatakot sa ama niya. Hindi niyo siya kilala, mas marangal pa kaysa sa maraming lalaking pinapasok ninyo sa bahay na ito. Nagpanting ang tenga ni Don Severino. Masyado ka nang lumalampas. Hindi po ako lumalampas, ngayon lang ako nagsasalita. Nagkatinginan ng mga kasambahay sa gilid, lalo na si Aling Berta, na halatang nag-aalala sa maaring mangyari, ngunit wala nang makakapigil sa banggaan ng mag-ama. Kinahaponan ding iyon nang walang kaalam-alam si Tadeo Villanueva, ipinatawag siya sa mansyon ng Altamirano. Akala niya nung una ay may kinalaman nito sa isang insidente sa pantalan o sa delivery records. Nang sinabi ng Mang Isko na ipinapasundo raw siya ng opisina ng may-ari, kumabog ang dibdib niya. Pero pinili niyang pumunta, hindi dahil sa utos, kundi dahil ramdam niyang may kinalaman niyon kay Larissa. Pagpasok niya sa mansyon, tila lumiit lalo ang pakiramdam niya sa lawak ng bahari, sa kinang ng sahig at sa lamig ng hangin na parang walang puwang para sa tulad niya. Sa sala pa lamang ay sinalubong na siya ng titig ni Adrian na parang nasisiyahan sa pagkailang ng binata. Dito ka, sabi nito. Hinihintay ka ni Tito. Sa study room, naroon si Don Severino, matigas ang mukha, nakaupo sa likod ng malaking mesa. Sa isang gilid ay si Attorney Benjo Salonga na nakamasid lamang, habang si Vivian naman ay tahimik na nagmamasid parang manonood sa isang palabas. Wala si Larissa at iyon ang unang nagpakaba ng husto kay Tadeo. Nasaan po si Larissa? Tanong niya agad. Tumaas ang kilay ni Don Severino. Wala kang karapatang banggitin ang pangalan ng anak ko ng ganyang kadali. Nanatiling tuwid si Tadeo. Kung may kilalaman nito sa amin, gusto ko lang pong malaman kung ayos siya. Saglit na nataimik ang silid. Sa kabila ng kahirapan ng binata, ramdam ni Don Severino na hindi ito nanginginig sa harap niya. Nakakabahan oo, pero hindi duwag. Doon binitiwan ng bilyonaryo ang salitang magpapabago sa takbo ng kanilang buhay. Diretsuhanan na tayo, Sabi ni Don Severino, pag nabuntis mo ang dalaga kong anak, bibigyan kita ng 10 milyon. Parang tumigil ang oras sa loob ng silid. Nanigas si Tadeo. Hindi agad siya nakapagsalita.
Akala niya nung una ay mali ang narinig niya. Ngulit nang makita niya ang malamig na mukha ni Don Severino at ang halos nakangising anyo ni Adrian, naunawaan niyang hindi biro ang lahat. "Papa!" Sigaw ni Larissa mula sa labas ng study room. Biglang bumukas ang pinto. Halatang pinigilan siya ng isang kasambahay at ng guard, pero nakawala siya. Namumula ang mukha niya sa galit at hiya. "Paano niyo nasasabi yan?" Nanginginig niyang sigaw. "Manahimik ka!" Balik sigaw ng ama. Ngunit mas lalong napahiya si Tadeo, hindi dahil sa sarili niya, kundi dahil sa paraan ng pagtrato kay Larissa na para bang isa itong bagay na pwedeng ipusta, bilhin at gamitin sa isang maruming pagsusulit. Dahan-dahang huminga ng malalim si Tadeo. Pagkatapos ay tumingala siya at direksyong tumingin kay Don Severino. "Hindi ko po kailangan ng pera ninyo." Napatigil ang lahat. Akala ni Adrian ay mamumutla ang binata at kakapit agad sa alok. Akala ni Vivienne ay lalabas rin ang totoong kulay nito. Ngunit ang sumunod na mga salita mula kay Tadeo ang siyang dumurog sa planong iyon. "Mahal ko po ang anak ninyo," sabi niya, mabagal ngunit malinaw. "At hindi ko siya kayang bastusin para lang yumaman." Namula sa kahihiyan si Larissa. Ngunit sa pagkakataong iyon ay hindi dahil sa alok ng ama, kundi dahil sa lalim ng sinabi ng binata. Nagpatuloy si Tadeo. "Kung ang tingin ninyo ako'y gutong sa pera, mali kayo. Mahirap po ako, oo. Kargador lang ako, pero hindi ko kailangang pagkakitaan ng pagkatao ng babaeng mahal ko." Si Atty. Salonga ay bahagyang napababa ng tingin, tila tinamaan sa dignidad ng binata. Si Aling Berta na sumilip mula sa bahagyang bukas na pinto ay halos mapaluha. Ngunit lalong nagningit-ngit si Don Severino. "Huwag kang magmalinis sa harap ko. Ang tulad mo kapag nakakita ng 10 milyon, luluhod." "Hindi po ako luluhod para sa perang marumi ang kapalit," mariing sagot ni Tadeo. "Kung pahihintulutan ninyo akong manligaw sa tamang paraan, gagawin ko. Pero kung ganyan ang tingin ninyo sa anak ninyo, mas naaawa po ako sa kanya." "Lumayas ka!" sigaw ni Don Severino, halos manginig sa galit. Hindi na nagsalita pa si Tadeo. Ngunit bago siya tuluyang lumabas, sumulyap siya kay Larissa. Isang titig na puno ng pangako, pag-aalala at sakit. Mula sa araw na iyon, hindi na bumalik ang kwento sa maruming hamon ng bilyonaryo. Dahil pagkatapos niyon, isang mas malupit na laban ang nagsimula. Kinabukasan sa pantalan, may malamig ng pakikitungo ang mga tao kay Tadeo. May ilang pabulong ng usapan, may ilang tinging ng huhusga. Hindi pa niya alam kung paano, pero mabilis kumalat ang tsismis. Yan ang lalaking dumidiskarte sa anak ng may-ari. Baka kaya masipag kunwari may target pala. Mayaman ang gusto, hindi trabaho. Ang pinakamasakit, isa sa mga unang nagsalita laban sa kanya ay si Jepoy Laksamana. "Sabi ko na nga ba, malakas nitong sabi sa harap ng ilang kargador. Mayabang talaga yan, hindi simpleng mayabang, mataas ang lipad." Mahigpit lang na kinuyom ng kamao ni Tadeo. Alam niyang kapag pumatol siya, siya rin ang dehado. Hindi pa roon nagtapos ang dagok. Makalipas ang 2 araw, ipinatawag siya sa office ng HR manager na si Celia Maturan. Pagpasok pa lang niya, naramdaman niyang may mali. "Mr. Villanueva, may mga reklamo laban sa iyo tungkol sa inappropriate conduct toward the owner's daughter and breach of employee protocol." Namlam lang ang batok ni Tadeo. "Hindi po totoo yan. May mga testigo," dagdag ni Celia sabay abot ng papel. Pagtingin niya sa statement, nalalaki ang mata niya nang makitang isa sa mga lumigda ay si Jepoy. "Mali po ito," mariing niyang sabi. "Wala akong nilabag." "Pasensya na," ani ni Celia, halatang scripted ang tono. "Management has decided to terminate your employment effective immediately." Parang sinuntok ang sikmura ni Tadeo. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng pinaghilapan niya. Pag-uwi niya sa bahay, naghihintay si Isabel Villanueva sa labas, hawak ang reseta ni Miko. "Anak, ubos na raw ang inhaler niya," sabi ng ina. "Nakapanghiram ako ng konti kay Aling Fee, pero kulang pa rin." Hindi agad nakapagsalita si Tadeo. Hindi niya kayang sabihin sa inang nawalan siya ng trabaho dahil sa laban na hindi naman niya sinimulan. Ngunit napangsin agad ni Isabel ang mukha niya.
Anong nangyari? Naupo si Tadeo sa lumang bangko sa labas at doon na niya ibinuhos ang lahat. Ang pagpapatawag sa mansyon, ang kahihiyang naranasan, ang alok na 10 milyon, ang pagtanggi niya at ang pagkawala ng kanyang trabaho. Napahawak si Isabel sa dibdib. Diyos ko, anak! Pasensya na, Nay. Mahinang sabi ni Tadeo. Hindi ko po kayang tanggapin ang ganong pera, kahit para sa atin. Hindi umimik agad ang ina. Maya-maya, naupo ito sa tabi niya at hinawakan ng kanyang kamay. Hindi ako malulungkot kung mahirap tayo, sabi ni Isabel. Pero malulungkot ako kung yumaman ka nang nawawala ang dangal mo. Tama ang ginawa mo. Napatungo si Tadeo. Sa unang pagkakataon mula nang mapaalis siya sa trabaho, doon lamang niya naramdaman na hindi siya talo. Ngunit sa mansyon, ibang klase rin ang kulungan ng kinakaharap ni Larissa. Inalis ni Don Severino ang access niya sa cards, bank account at kotse. Pinagbabawalan siyang lumabas ng walang kasama. Pati telepono niya ay pansamantalang kinuha. Si Adrian na may panay ang ikot sa bahay, kunwari nag-aalala, pero halatang nasisiyahan sa nangyayari. Larissa, minsang sabi ni Adrian habang nakatayo sa may balkonahe. Kung tutuusin, mabuti na rin to para matuwaan ka. Hindi bagay sa iyo ang tulad niya. Tinignan sa ni Larissa ng may tinding pagkasuklam. At anong bagay sa akin? Ikaw? Bahagyang ngumiti si Adrian. At least ako, hindi kahihiyan sa pamilya. Mas nakakahiya ang lalaking walang ginawa kundi maghintay ng pagkakataong bumagsak ang iba. Nawala ang ngiti ni Adrian. Huwag mo akong subukan. Hindi na kailangan, sagot ni Larissa. Matagal ko nang nakita kung anong klaseng tao ka. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting naramdaman ni Tadeo at Larissa ang bigat ng pagkakahiwalay. Hindi sila basta nagdrama o paulit-ulit na nagluksa. Sa halip, bawat araw ay naging pagsubok sa tibay ng pagkatao nila. Si Tadeo ay nagsimulang maghanap ng trabaho kahit saan. Nagpahinante siya sa isang delivery van, tumulong sa pagbubuhat sa palengke at minsang nagkarga ng simento sa construction site. Samantala, si Larissa naman ay palihiming naghahanap ng paraan para malaman ang totoo sa likod ng mabilis na pagkakatanggal kay Tadeo. Sa tulong ni Narding at ni Aling Berta, unti-unti niyang napagdikit dugtong na may kamay si Vivian at Adrian sa lahat. Ngumit sa puntong ito ng kanilang kwento, hindi pa nila kayang lumaban ng buong lakas. Ang kaya pa lang nilang gawin ay manindigan. At sa bawat gabing tahimik ang dagat sa Batangas at malamig ang hangin sa mansyon ng mga Altamirano, pareho nilang pinangahawakan ang iisang bagay na may mga pag-ibig na hindi kailangang madaliin, hindi kailangang marumihan, at hindi kailanman dapat ipagpalit sa kahit gaano kalaking halaga. Bago tayo magpatuloy sa mas matinding bahagi ng ating istorya, gusto ko munang malaman kung taga saan ka at anong oras mo ito napapanood o napapakinggan ngayon. Habang papalapit tayo sa yugto ng pagbagsak ng mga mapagmataas at pag-angat ng mga tapat, mas masarap sabayan ng kwento kapag alam mong may kasabay kang kinikilig, nagagalit at umaasang mananaig ang tama. Kaya mag-comment ka lang at simulan na natin ang susunod na kabanata. Lumipas sa mga buwan matapos mawalan ng trabaho si Tadeo Villanueva sa pantalang ng mga Altamirano. Ang unang mga linggo ay halos lunurin siya ng problema. Utang sa butika, gamutan ni Miko, renta ng maliit nilang bahay, at ang mabigat na tanong kung paano muling magsisimula ang isang lalaking nasiraan ng pangalan sa lugar na munsang niyang pinagpaguran. Ngunit gaya ng dati, hindi pinili ni Tadeo ang daing. Pinili niya ang pagkilos. Sa tulong ni Mang Isko, na patuloy na naniniwala sa kanya kahit halos lahat sa pantalang ay binalot na ng tsismis, nagkaroon si Tadeo ng pagkakataong makilala si Ramon Cuerdo, may-ari ng maliit ngulit maayos na logistics operator sa kabilang bayan. Hindi ito kasing laki ng kumpanya ng mga Altamirano, ngunit kilala si Ramon sa pagiging makatarungan sa kanyang mga tauhan. Nang una silang makita, nakatingin lang si Ramon kay Tadeo habang binabasa ang dalang referral note ni Mang Isko. "Ikaw ba yung binatang ipinaglaban ng matandang yun?" tanong ni Ramon. "Hindi ko po alam kung ipinaglaban.
Mahinahong sagot ni Tadeo. Pero binigyan niya lang po ako ng pagkakataong maipaliwanag ang sarili ko. Napatingin si Ramon sa kanya. Tila sunusukat ang pagkatao niya. Sabi rito, magaling ka raw sa kargahan, maayos sa schedule, at hindi magnanakaw. Sinisikap ko pong maging ganon. Biglang inilapag ni Ramon ang papel. Wala akong pakialam sa chismis, pero may pakialam ako sa asal. Pansamantala kitang kukunin bilang pahinante at utility sa dispatch area. Kung papalpak ka, wala tayong usapan. Kung maganda ang trabaho mo, may puwang ka rito. Maliwanag? Opo, mabilis na sagot ni Tadeo. Hindi ko po sasayangin. At totoo nga, hindi niya sinayang. Sa mga sumunod na buwan, napatunayan ni Tadeo ang sarili hindi lang sa pagbubuhat, kundi sa pag-iisip. Napansin ni Ramon na mabilis siyang matuto sa routing, inventory tagging at dispatch coordination. Kapag may driver na naliligaw sa schedule, si Tadeo ang unang nakakahanap ng alternatibong ayos. Kapag may kulang sa dokumento, siya rin ang unang nakakakita. Minsan pa nga napigilan niya ang malaking aberya nang mapansin niyang mali ang route assignment sa isang refrigerated shipment na pwede sanang masira sa init kung hindi agad na ilipat. Hindi ka pang habang buhay na pahinante, sabi ni Ramon isang gabi, habang nagkakape sila sa opisina. May utak ka para sa mas mataas na posisyon. Napayuko si Tadeo. Hindi ko lang po nakasanayan na may naniniwala sa akin. Masanay ka dahil hindi lang lakas ang puhunan sa buhay. Minsan dangal at diskarte rin. Habang dahan-dahang umaangat ang buhay ni Tadeo, hindi naman natutulog ang kabilang kampo. Sa mansyon ng mga Altamirano, lalo lamang sumikip ang hawla ni Larissa Altamirano. Bagamat hindi na siya tuluyang ikinukulong ni Don Severino, mahigpit pa rin ang galaw niya. May bantay ang bawat lakad. Bawal siyang pumunta sa pantalan. Bawal makibagkita sa dating mga kakilala ng mga empleyado. Ngunit ang hindi alam ng ama niya, habang pinipigilan siya sa labas, lalo naman siyang nagiging matalas sa loob. Dahil sa tulong ni Aling Berta at Narding, unti-unti niyang nakikita ang mas malalim na problema sa negosyo ng pamilya. Isang gabi, habang abala si Vivienne sa isang charity gala at si Adrian naman ay nasa dinner meeting kasama ang ilang supplier, tinulungan ni Narding si Larissa na makapasok sa lumang records room sa annex ng mansyon. Isang lugar na bihirang puntahan ni Numan maliban sa accounting staff kapag may pinapakuha si Don Severino. Ma'am, saglit lang po tayo rito. Kapag nahuli tayo, baka ako po ang unang matanggal. Hinding-hindi kita pababayaan, Narding. Kailangan ko lang makita kung bakit sobrang bilis nilang napatalsik si Tadeo. Sa loob ng records room, nagsimulang maghalongkot si Larissa ng personnel endorsements, payroll adjustment slips at inter-office memos. Doon niya nakita ang unang butas sa kwento. Isang memorandum mula sa HR manager na si Celia Maturan na may petsang nauna pa sa formal na reklamong sinampa kay Tadeo. Ibig sabihin, may nakahanda ng plano bago pa man ginawang dahilan ang di umano'y misconduct. Hindi aksidente to, bulong ni Larissa habang nanginginig ang kamay. Lumapit si Narding. Ano pong nakita ninyo? Ito, itinuro niya ang dokumento. Prepared termination coordination, dated 3 days pa raw magsampa ng reklamo si Japoy. Napamura si Narding sa ilalim ng hinima. Ibig sabihin, may nag-utos talaga. At hindi nagtagal, natagpuan pa nila ang mas mabigat na ebidensya. Mga kopya ng supplier authorizations na pirmado ni Adrian Recalde, ngunit ang approval codes ay ginamit sa mga kumpanyang hindi pamilyar maging kay Larissa. Kasama roon ng mga invoices na sobra-sobra ang halaga kumpara sa regular rates ng kumpanya. Kickback, mahinang sabi niya. Sa unang pagkakataon, hindi lang para kay Tadeo ang ipinaglalaban niya, pati ang pangalan ng kanyang ina, ang pundasyon ng negosyong minsang ipinundaran ng tunay na pamilya nila
at ang katotohanang matagal nang binaluktot ni na Vivian at Adrian sa harap ni Don Severino. Samantala, sa side ng mga manggagawa, may sarili ring pagguguho na nagkakaganap. Si Jepoy Laksamana, na dating napakalakas mang insulto kay Tadeo, ay nagsimulang mabaon sa problema. Hindi na ibigay ni Adrian ang lahat ng ipinangakong pera kapalit ng peke niyang testimonya. Imbis nun, kaunting halaga lang ang ibinigay at pagkatapos ay iniwan na siyang mag-isa. Nagamit niya yon sa sugal at inuman hanggang sa isang gabing maaksidente ang motorsiklo niya dahil lasing siya. Hindi naman siya namatay pero napuruhan ang binti at hindi agad nakabalik sa mga mabibigat na trabaho. Minsang binalaw siya ni Mang Isko sa inuupahan niyang kwarto. "Anak," Malungkot na sabi ng matanda, "hanggang kailan mo itatago ang totoo?" Napaiyak si Jepoy. "Mang Isko, gusto ko nang itama, pero natatakot ako." "Sa una lang mabigat ang pag-amin," sagot ni Mang Isko. "Mas mabigat ang konsensyang dinadala habang buhay." Habang nangyayari iyon, mas lalo namang umangat si Tadeo sa kumpanya ni Ramon. Mula pahinante ay ginawa siyang dispatcher trainee. Mula roon ay tinuruan ng cost monitoring, scheduling at client handling. Hindi naging biglaan ng pagbabago. Bawat promosyon ay pinaghirapan niya. Bawat dagdag na sweldo ay agad niyang inuuwi kina Sabel at Miko. "Kuya, totoo ba to?" tanong ni Miko isang gabi nang iniabot ni Tadeo ang bagong inhaler at ilang bitamina. "Hindi generic? Original talaga?" Napatawa ng mahina si Tadeo. "Original yan, at may follow-up check-up ka pa next week." Napaluha si Sabel sa gilid. "Anak, unti-unti na tayong nakakabangon." "Hindi pa po tayo tapos, Nay," sabi ni Tadeo. "Pero hindi na rin tayo nasa umpisa." Sa unang pagkakataon, nagkaroon sila ng konting ginhawa. Nakabayad sila ng mga naipong utang sa butika, nakapagpagawa ng sirang bubong bago ang tag-ulan, at kahit hindi pa marangya, naramdaman ni Tadeo na ang pagtanggi niya noon sa maruming 10 milyon ay hindi naging hadlang sa pag-asenso. Sa katunayan, iyon pa nga ang nagbukas ng mas marangal na daan para sa kanya. Ngunit ang pinakamahalagang pagbabago ay hindi lamang nasa pera, nasa kumpiyansa. Hindi na siya ang dating kargador na yumuyok lang kapag inaapi. Natuto na siyang magsalita ng mahinahon pero buo ang tindig. Natuto na rin siyang tumingin sa hinaharap hindi bilang mahirap na naghihintay ng awa, kundi bilang lalaking kaya ring bumuo ng sariling pangalan. Lumipas ang mahigit 1 taon. Sa panahong iyon, bihira pa ring magtagpo sina Tadeo at Larissa ng harapan. Ngunit hindi sila tuluyang naputol. Sa tulong ni Aling Berta at Narding, paminsan-minsan ay nakakapagpalitan sila ng sulat. Hindi pa dalos-dalos, hindi puno ng iyak at sumbat, kundi puno ng lakas ng loob. Sa isang sulat ni Larissa, isinulat niya, "Hindi ako humihingi ng pangako na madali. Ang hinihiling ko lang, huwag mong isipin na mag-isa kang lumalaban." Sa sagot ni Tadeo, isinulat niya, "Hindi ko kailanman ikakahiya ang naging dahilan ng pagkawala ng trabaho ko. Dahil sa gitna ng lahat, doon ko napatunayan kung sino ako at gaano kita pinahahalagahan." Ang mga sulat na iyon ang nagsilbing tulay nila sa panahong hindi pa sila maaaring magkatabi. Habang tumatagal, nagsimula ring makaramdam ng kakaibang problema si Don Severino sa negosyo. May ilang shipment na sumablay ang costing, may suppliers na tila masyadong lumalaki ang singil, may reports na hindi nagtutugma ang figures, ngunit dahil matagal na niyang pinagkakatiwalaan si Adrian sa ilang expansion projects, hindi niya agad hininalang may katiwaliang nagaganap sa loob mismo ng pamilya niya. Isang hapon, nakatayo si Larissa sa veranda nang lumapit si Vivian. "Mukhang lumalakas na naman ang loob mo. Akala mo ba hindi ko alam na may hinahalongkat ka?" Humarap si Larissa. "Kung wala kang itinatago, bakit ka kinakabahan?" Bahagyang ngumiti si Vivian, ngunit ang mga mata niya ay punong-puno ng babala. "Makinig ka sa akin. Ang mga laban sa mundong ito ay hindi palaging panalo ang totoo. Minsan,
panalo ang mas marunong maglaro. Magkaiba tayo. Ikaw, laro ang tingin mo sa buhay ng iba. Ako, hindi. Lumapit pa si Vivienne at bumulong. Masasaktan ka lang. Pati ang Tadeo mong akala mong ligtas na, kaya pa ring mawasak. Hindi natinag si Larissa, pero nang makahalis si Vivienne, doon lamang niya naramdaman ang takot. Hindi para sa sarili niya, kundi para kay Tadeo. Ibig sabihin, ramdam ni na Vivienne na may gumagalaw ng katotohanan laban sa kanila. Kaya lalo siyang naging maingat. Ilang araw matapos ang banta ni Vivienne, lihim na nakipagkita si Larissa kay Attorney Benjo Salonga sa isang lumang kafe sa kabilang bayan. Ang lawyer na minsang tahimik lang noong ipinahiya si Tadeo ay tila may kinikimkim na rin. Attorney Salonga, diretsahang sabi ni Larissa, alam kong may nakita ka noong gabing ipinatawag si Tadeo. Alam kong alam mong mali ang ginawa ni Papa. Napabuntong hininga ang abogado. Miss Larissa, maraming beses na akong nanahimik para iprotektahan ang kumpanya. Pero ang totoo, matagal na ring may mga dokumentong hindi ko gusto. Involving Adrian? Tumango ito. At si Mrs. Vivienne. Hindi pa buo ang hawak kong ebidensya, pero may sapat na para magduda. Doon mas liminaw kay Larissa na hindi siya baliw, hindi siya emosyonal lamang, at lalong hindi aksidenteng nawasak ang buhay ni Tadeo. May sabwatan, may paninira, may katiwalian. At habang papalapit ang araw ng pagbubunyag, mas tumitibay rin ang kabuuan ng dalawang pangunahing tauhan sa ating kwento. Si Tadeo, na natutong muling bumangon nang hindi ipinagpapalit ang dangal, at si Larissa, na mula sa isang dalagang nakulong sa layaw ay nagiging babaeng handang lumaban para sa katotohanan. Hindi pa ito ang katapusan ng kanilang laban, ngunit sa yugto pa lamang na ito, unti-unti nang naghihiwalay ang landas ng mga taong marangal at ng mga taong mapanlinlang. At gaya ng isang gusiling maringal sa labas pero inaanay sa loob, ang kapangyarihang matagal na ipinangtakot ni na Vivienne at Adrian ay nagsisimula ng mabiyak, isa-isa, pailalim at hindi na kayang pigilan ng kayabangan lamang. Bago tayo tumuloy sa pinakahuling yugto na ng ating istorya, gusto ko munang malaman kung taga-saan ka at anong oras mo ito napapanood o napapakinggan ngayon. Ito na ang bahagi kung saan malalaman natin kung paano nagbunga ang pagtitiis, kung paano bumagsak ang mga taong mapanlinlang at kung paano pinatunayan ng tunay na pag-ibig na hindi ito nabibili ng kahit gaano kalaking halaga. Kaya mag-comment ka lang at sabayan mo ako sa huling kabanata ng kwentong ito. Sa mga huling buwan ng ikalawang taon matapos ang malaking kahihiyang ipinataw ni Don Severino Altamirano kay Tadeo Villanueva, mas naging tahimik ang paligid. Ngulit ang katahimikang iyon ay puno na ng namumuong bagyo. Hindi na iyon simpleng tampuhan ng mag-ama o lihim na pagmamahalan ng isang mayamang dalaga at isang binatang galing sa hirap. Ang laban ngayon ay tungkol na sa katotohanan, sa pangalan ng mga inosente at sa pagbagsak ng mga taong matagal nang nabubuhay sa panlilinlang. Sa isang conference room sa pangunahing opisina ng Altamirano Group, nagtipon ng ilang board members, senior officers at auditor na si Marites Yulo. Sa unahan ay nakaupo si Don Severino, malamig ang muka ngunit halatang pagod na. Sa kanan niya ay si Adrian Regalde, pilit na kalmado, habang si Vivienne Altamirano na may tila walang bakas ng pangamba sa unang tingin. Ngunit ang hindi alam ng dalawa, iyon na ang araw na magsisimulang gumuho ang lahat ng itinayo nilang panlilinlang. Pumasok si Larissa Altamirano, diretso ang tindig, hawak ang isang makapal na folder. Kasunod niya si Attorney Benjo Salonga, si Narding at si Aling Berta na unang beses nasasaksihan ng ilang opisyal na pumasok sa ganoong pulong. Mula sa pinto, napansin ni Don Severino ang kakaibang tapang sa mga mata ng anak niya. Tapang na dati wala o baka hindi lang siya piniling makita noon. Papa, mahinahong sabi ni Larissa, bago tayo magpatuloy sa discussion ng expansion losses, kailangan munang ilabas ang totoong dahilan kung bakit lumaki ang mga butas sa kumpanya. Tumaas ang kilay ni Adrian. Ano na naman to, Larissa? Personal drama sa board meeting? Hindi siya pinansin ng dalaga. Hang sa halip, isa-isa niyang inilatag sa mesa ang mga dokumento.
supplier authorizations, invoice comparisons, payroll irregularities, at inter-office memos. Ang mga kumpanyang ito, sabi sa bayturo sa papeles, ay paulit-ulit na nananalo sa contracts kahit mas mahal ang rates kumpara sa regular suppliers, at ang pirma sa recommendation papers ay kay Adrian. Napahigpit ang hawak ni Adrian sa ballpen. Maraming managers ang pumipirma sa ganyan. Hindi ibig sabihin niyan may kasalanan agad ako. Kung ganyan lang sana kasimple, singit ni Marites Yulo habang binubuklat niya ang hawak niyang audit notes, hindi sana nagmatch ang mga transfer records sa personal accounts na nakalink sa dami corporations. Doon unang nabasag ang kumpiyansa ni Adrian. Hindi totoo yan, fabricated ang mga yan. Fabricated? Mahinahong ulit ni Larissa. Pati ba ang account trace na ginawa ng external audit? Pati ba ang withdrawal records? Pati ba ang approval codes na ginamit sa ghost deliveries? Nanigas ang paligid. Maya-maya ay nagsalita si Attorney Salonga. Mr. Ricalde, meron ding testimonya mula sa dating personnel na nagsasabing ginamit ang impluensya ni Mrs. Vivienne para ipatanggal ang isang empleyado nang wala sa tamang proseso. Tumingin si Don Severino sa abogado. Anong empleyado? Doon inilabas ni Larissa ang pinakamasakit sa lahat. Si Tadeo Villanueva, Papa. Parang may matalim na bagay na dahan-dahang pumasok sa dibdib ng matanda. Hindi dahil ngayon lang niya narinig ang pangalang iyon, kundi dahil sa pagbigat ng alaala ng gabing inalok niya ng 10 milyon ang isang binatang ang tanging kasalanan ay ang mahalin ng anak niya ng marangal. Hindi aksidente ang pagkakatanggal sa kanya, dagdag ni Larissa. May prepared termination memo bago pa man ginawa ang reklamo. May impluensya si Vivienne kay Celia Maturan para ayusin ang papeles. At si Adrian ang nag-utos kay Jepoy Laksamana na magbigay ng peking salaysay. Tumingin si Don Severino kay Vivienne na ngayon ay bahagyang nawalan ng kulay sa mukha. Severino, makinig ka sa akin. Panimula nito. Ngunit kasabay noon ay bumukas ang pinto at pumasok si Mang Isko kasama ang bahagyang pilay na si Jepoy. Hindi na kasing ganas ang dating kargador. Halos hindi nito maigpawan ang hiya sa bawat hakbang. Ako po ang isa sa mga testigo, nanginginig niyang sabi. At nagsinungaling po ako noon. Napalunok si Don Severino. Binayaran po ako, patuloy ni Jepoy habang nakayuko. Hindi po buo ang ibinigay sa akin, pero hindi po iyon ang mahalaga. Ang mahalaga, inosente si Tadeo. Ako po ang pumirma sa peke at si Sir Adrian po ang nag-utos. Anong kalokohan to? Sigaw ni Adrian sabay tayo. Lasing yan taong yan, wala siyang kredibilidad. Ngulit naputol siya nang ilapag ni Marites ang bank records na tugma sa petsang tinukoy ni Jaboy. Kasunod noon ay ang testimony statement ni Celia Maturan na nakuha sa isang internal inquiry matapos itong mabigla sa banta ng kasong labor violation. Sa unang pagkakataon, walang nailabas na palusot si Adrian. Sunod namang bumaling ang lahat kay Vivienne nang ilabas ni Aling Berta ang photocopy ng handwritten note nito para kay Celia. Ayusin mo ito bago pa lumaki. Huwag nang ipagpaalam sa boss ang kabuuan. Hindi sulat ko yan, mabilis na sabi ni Vivienne. Ngunit tumayo si Narding. Ako po ang naghatid ng sulat na yan sa HR office, ma'am, at kilala ko po ang sulat kamay ninyo. Marami na po akong naihatid na personal instruction galing sa inyo. Tila walang hangin sa silid. Si Don Severino na dati tila bakal sa tigas ay dahan-dahang umupo pabalik sa kanyang silya at napahawak sa noo. Ang kumpanyang minana at pinalago niya, ang pamilyang inakala niyang kontrolado niya at ang mga taong pinaniniwalaan niya. Lahat ng iyon ay biglang nagpakita ng ibang muka. Lahat ng ito, mahina niyang sabi, nangyari sa ilalim ng ilong ko. Walang agad sumagot. Maya-maya, tumindig si Larissa at lumapit sa ama. Nangyari po ito dahil mas mabilis kayong naniwala sa kapangyarihan kaysa sa pagkatao ng mga tao. Masakit ang mga salita,
ngunit hindi galit ang tono ng dalaga, kundi lungkot. Iyon ang lalong tumama kay Don Severino. Sa mga sumunod na araw, sunod-sunod ang naging resulta ng investigasyon. Nasuspende at kalaunay sinampahan ng kaso si Adrian dahil sa estafa, corporate fraud at paggamit ng dummy entities para sa kickback schemes. Nawala ang yabang nito nang magsimulang talikuran siya ng mga taong dati nakikinabang sa kanya. Si Vivian naman ay pinalayas ni Don Severino sa mansyon matapos lumabas ang kabuuan ng sabuatan. Hindi na siya nagkaroon ng lakas pang magmalinis nang pati ilang dating kasambahay ay handang tumistigo sa manipulasyon niya sa loob ng bahay. Si Celia Maturan ay hindi na ibalik sa pwesto at hinarap ang kasong may kaugnayan sa illegal termination. Si Jepoy naman, bagamat hindi ligtas sa panananggutan, ay pinayagang maging state witness sa ilang usapin kapalit sa buong pag-amin. Hindi naging madali para sa kanya ang paghingi ng tawad kay Tadeo, ngunit ginawa niya ito. Isang hapon, sa labas ng opisina ni Ramon Cuerdo, nagkita silang dalawa. Tadeo, mahinang sagi ni Jepoy. Alam kong wala akong mukhang maiharap sa'yo, pero patawad. Inggit at pera ang pinairal ko. Matagal siyang tinignan ni Tadeo bago sumalita. Hindi mababawi ng sorry ang nangyari, pero pwede kang magsimulang magbago. Napaluha si Jepoy. Salamat kahit sa ganyang sagot. Samantala, sa sarili namang buhay ni Tadeo, patuloy ang ganda ng takbo ng kapalaran niya. Hindi dahil sa awa ng mayaman, kundi dahil sa sariling pagsisikap. Dahil sa husay niya sa operasyon, ginawa siya ni Ramon Cuerdo bilang operations supervisor ng lumalawak na cold chain distribution business. Nakapag-ipon na rin siya ng sapat para ilipat sina Sabel at Miko sa isang maliit ngunit maaliwalas na bahay. Hindi man iyon mansyon, pero matibay ang bubong, may sariling gripo at may munting espasyo kung saan pwedeng magtanim ng halaman ang kanyang ina. Anak, nakangiting sabi ni Sabel habang inilalagay ang mga plato sa bagong kusina. Hindi ko inakalang aabot tayo rito. Huminga ng malalim si Tadeo. Ako rin po, Nay. Pero mas masarap pala talaga kapag marangal ang pinagdaanan. Si Miko naman, na mas maayos na ang kalusugan, ay nag-aral ng mabuti at nakapasok sa kursong engineering sa tulong ng scholarship assistance na nakuha ni Larissa para sa mga anak ng manggagawa. Hindi iyon pabor lang kay Miko. Isa iyon sa mga unang proyektong personal na inilunsad ni Larissa sa ngalan ng mas makataong direksyon ng pamilya. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagbabagong iyon, may isa pang bagay na kailangang tapusin, ang sugat sa pagitan ni Don Severino at ni Tadeo. Isang araw, ipinatawag ng matanda si Tadeo sa mansyon. Ngunit ibang-iba na ang eksenang iyon sa nakaraan. Wala nang malamig na study room na puno ng pangmamaliit. Wala nang Adrian na nakangisi sa gilid. Wala na ring Vivian na pakang ahas kung tumitig. Sa halip, tahimik ang sala. At sa gitna noon ay ang isang matandang lalaking tila nabawasan ng maraming taon sa bigat ng pagsisisi. Pagpasok ni Tadeo, tumayo si Don Severino. Hindi agad nagsalita ang bilyonaryo. Tinitigan lamang niya ang binata, ang dating kargador na minsan niyang ininsulto, binili at sinubukang durugin. Umupo ka, sabi niya. Dito na lang po ako. Magalang ngunit tuwid na sagot ni Tadeo. Tumanggo si Don Severino sa kanapabuntong hininga. Marahil ay wala akong sapat na salita para burahin ang ginawa ko, pero kailangan ko pa ring sabihin, nagkamali ako. Tahimik lang si Tadeo. Nung gabing inalok kita ng 10 milyon, akala ko sinusubok kita. Pero ang totoo, ako ang bumagsak sa pagsubok na yun, hindi ikaw. Sa gilid ng sala, napaluha si Larissa habang tahimik na nakikinig. Nakita ko na ngayon ang hindi ko nakita noon. Ang isang taong mahirap ay hindi laging binibili. At ang isang amang mayaman
ay pwedeng maging napakahirap pagdating sa pag-unawa. Matagal bago sumalita si Tadeo. Masakit po ang ginawa ninyo, hindi lang sa akin, lalo na kay Larissa. Oo, sagot si Don Severino. At habang buhay kong dadalhin yun. Napatingin ang matanda sa kanya ng diretsyo. Wala akong karapatang humingi, pero humihingi pa rin ako ng tawad. At kung may natitira pang dignidad sa pagitan natin, sana isang araw ay mapatawad mo ako. Hindi agad sumagot si Tadeo, hindi dahil gusto niyang pahirapan ng matanda, kundi dahil alam niyang may mga sugat na hindi dapat ginagawang madali ang paghilom. Ngunit sa huli, nakita niya sa anyo ni Don Severino ang bagay na noon ay imposible niyang makita, kababaang loob. Hindi ko po kayang kalimutan agad, sabi ni Tadeo, pero ayokong mabuhay sa galit. Dahan-dahang tumanggo ang matanda, tila nabunutan ng tinik sa dibdib. Doon nagsimula ang tunay na paghilom. Hindi agad-agad naging perpekto ang lahat, ngunit hindi na rin bumalik sa dati. Si Don Severino ay unti-unting natutong igalang hindi lamang si Tadeo, kundi pati ang buong uring matagal niyang minamaliit. Naglunsad siya ng workers' welfare reform sa kumpanya. Naayos ang hazard pay, sinuri ang labor processes at pinakinggan ang hinaing ng mga rank-and-file employees na dati ay para lang ingay sa paligid niya. Samantala, si Tadeo naman ay hindi nagpabuyang-yang sa tagumpay. Hindi siya naging garapal, hindi umasa sa apelyido ng mga Altamirano at lalong hindi nagbago ang kapatauhan niya. Nang tanungin siya minsan ni Ramon kung tatanggapin ba niya ang alok ni Don Severino na mataas na posisyon sa kumpanya, ngumiti lamang siya. Hindi ko kailangang umakyat gamit ang hagdan ng iba kung kaya ko namang gumawa ng sarili kong daan. At iyon nga ang ginawa niya. Sa tulong ng ipon, gabay ni Ramon at isang maliit na capital partnership na legal at malinis ang kasunduan, nagtayo si Tadeo ng isang logistics cooperative para sa mga dating kargador at pahinante na gusto ring magkaroon ng mas marangal na oportunidad. Hindi ito instant success story. Pinagdaanan nila ang mahabang permit processing, kakulangan sa sasakyan, at maraming gabing halos walang tulog. Ngunit dahil totoo ang layunin, unti-unti ring lumago ang negosyo. Sa panig naman ni Larissa, tuluyan na niyang natagpuan ang direksyong matagal niyang hinahanap. Hindi na lang siya basta anak ng bilyonaryo. Siya na ngayon ang namamahala sa scholarship at Workers Family Foundation na inilunsad nila, isang programang tumutulong sa edukasyon, gamutan at kabuhayan ng mga pamilyang tulad ng kina Tadeo noon. At sa gitna ng lahat ng iyon, dumating ang araw na muling lumuhod si Tadeo sa harap ni Larissa. Hindi sa harap ng mga board members, hindi kapalit ng pera, hindi rin kapalit ng anumang pabor, kundi sa isang simpleng lugar sa may tabing dagat ng Batangas, kung saan minsan ay nagtagpo ang kanilang mga mundo. Larissa, sabi ni Tadeo habang hawak ang maliit na kahon. Noong una kitang nakita, akala ko isa ka lang sa mga taong hindi ko kailanman maaabot. Pero pinatunayan mong may mga pusong handang lumapit kahit sa mundong hindi nila kinalakihan. Kung papayag ka, gusto kong gugulin ang buong buhay ko sa pagprotekta, pagrespeto, at pagmamahal sa iyo. Napaiyak si Larissa at natawa ng sabay. Ang tagal kong hinintay marinig yan. Hindi kasi ako sanay magmadali. At ako naman, sagot ng dalaga, matagal nang sigurado. Nagpakasal sila makalipas ang ilang buwan sa isang seremonyang hindi maluho, ngunit puno ng mga taong tunay na naging bahagi ng kanilang laban. Naandoon sina Sabel, Miko, Mang Isko, Aling Violeta, Ramon Cuerdo, Narding, Aling Berta at maging si Attorney Salonga na ngayon ay mas payapa na ang konsensya. Don Severino mismo ang naghatid kay Larissa sa altar. Isang tagpong hindi man nakabawi sa lahat ng sakit ng nakaraan, ay nagsilbing patunay na kaya pa ring magbago ng tao kapag hinarap niya ang katotohanan. Lumipas pa ang mga taon. Si Miko ay nakapagtapos ng engineering
at kalaunan ay tumulong sa pagpapalawak ng cooperative ni Tadeo. Si Sabali nagkaroon ng maliit na tindahan at sa wakas ay nakapagpahinga na rin mula sa habang buhay na pag-aalala. Si Don Severino ay tumanda ng mas tahimik at mas mapagkumbaba at nang isilang ang unang anak ni Tadeo at Larissa, doon niya lubos na naramdaman ang biyayang hindi kayang tapatan ng salapik. Isang hapon, habang pinagmamasdan ni Don Severino ang apo niyang natutulog sa duyan, lumapit si Tadeo at tumabi sa kanya. "Salamat," mahinang sabi ng matanda. "Para saan po?" tanong ni Tadeo. "Dahil hindi mo ginanti ang sakit na kaya mong igante." Tumingin si Tadeo sa asawa niyang si Larissa na nakangiti habang inaayos ang lamping ng kanilang anak. "Hindi po ako gumante. Mas pinili ko pong bumuo kaysa manira." At iyon ang naging tunay na wakas ng kanilang kwento. Hindi ang 10 milyong inalok noon. Hindi ang kahihiyang ipinataw. Hindi rin ang kayabangan ng mga mayayaman. Kundi ang tahimik ngunit matibay na tagumpay ng isang lalaking tumangging ipagpalit ang dangal sa pera at ng isang babaeng piniling lumaban para sa pag-ibig na totoo. Dahil sa huli, napatunayan nilang dalawa na ang tunay na yaman ay wala sa mansyon, sa negosyo, o sa kapal ng perang hawak ng tao. Nasa respeto iyon, nasa malinis na konsensya, nasa pamilyang binuo sa pagtitiis at tiwala, at nasa pusong marunong magmahal ng hindi nananakit, hindi namimili, at hindi nanlalamang. At sa bawat pagkakataon na may magtatanong kung paano nagsimula ang lahat, maaalala nila ang isang hamon puno ng pagmamataas at isang pagtangging naging simula ng pinakamagandang buhay na hindi kailanman mabibili ng kahit sinong bilyonaryo.